Ang na-dengue, mahigit 1,000 na ang patay. Sa'yo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima, maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue Matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa ika-78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio. 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga pong muli sa ating lahat, mga mahal kong ka-HNP. Nawa po ay sumainyo ang kapayapaan at biyaya na nagmumula po sa ating Panginoon ngayong panibagong umaga na kanyang ginawa, ipinagkaloob sa atin ang pagkakataon na muli po tayong magsama-sama sa pananalangin. Pero bago ang lahat,
magpasalamat muna po tayo sa Diyos dahil meron pa rin tayong hininga, buhay ka pa, nakakahinga ka pa. At ngayong umaga may panibagong pag-asa, may panibagong kalakasan ang bawat isa sa atin. Sa pagbangon pa lamang natin, nararamdaman na natin ang biyayang nagmumula sa Diyos ngayong araw. Kaya lagi po nating tatandaan mga ka-HNP, every gising is a blessing. Welcome po muli sa Day 31 ng ating serye. Ngayong umaga narito po tayo sa part 3 ng ating bahagi ng ating seryeng ginagawa mula character patungo tayo sa pagpapala. Nagsimula tayo doon sa pagbangon natin, no, mula sa iba't ibang uri ng krisis sa buhay. Tapos nagtuloy-tuloy tayo sa pagpapatatag ng ating character. Ngayon naman yung another series, 15-day o 30-day series natin ay pag-uusapan natin yung ating karakter patungo sa pagpapala. No? So ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin ay isang napakahalagang paksa na the first church begins at home. Ang unang simbahan, ang tahanan po mismo natin. At ang ating gabay na talata po ay matatagpuan sa Josue Kapitulo 24, talatang 15 po. Joshua chapter 24 verse 15. Basahin po muna natin sa wikang Tagalog at mamaya yung English Standard Version. Okay? Josue Kapitulo 24, talatang 15. Ngunit kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at sa aking pamilya, maglilingkod kami sa Panginoon. Joshua chapter 24 verse 15. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Pag-usapan muna po natin yung konting context ng mga talatang ito. Nakita natin si Josue nung panahong ito'y matanda na, matapos ang maraming taon ng kanyang pakikipaglaban para pamunuan ang bansang Israel sa pagsakop o pagpunta sa lupang pangako ng Panginoon sa kanila. At maraming labanan ang pinagdaanan at yung pagpuno niya sa tungkulin niya bilang pinuno kapalit ni Moises. No? Ginampanan niya ng mabuti. At ngayon tinipon niya ang buong bansa ng Israel sa Sikhem. No? Ito yung kanyang farewell address. Well, naharap kasi ang Israel sa malaking tukso na sumamba sa mga Diyos-Diyosa ng mga lupain sa paligid nila. No, nakita natin yan at sa gitna ng pressure ng buong lipunan, hindi pilit na pinilit ni Josue ang buong bansa. No? Sa halip ay gumawa po siya ng matatag na desisyon para sa kanyang sariling tahanan. No? Para sa kanyang pamilya. Well, bago pa man ang buong bansa para kay Joshua, ay yung kanyang pamilya muna ang dapat siguruhing nakatayo para sa Diyos ng Israel. No? So magandang pananaw po ito. Well, ano ba yung mapupulot natin dito mga ka-HNP? Unang-una, gusto kong sabihin,
lalo na sa ating panahon ngayon, tayo ay nasa simbahan, nasa church tayo. Alam nyo, madali maging banal sa loob ng simbahan. Madaling magtaas ng kamay habang may worship song, madaling maging mabait sa ating mga kapwa miyembro, no? At madaling magpakita ng magagandang ngiti tuwing linggo, lalo na kung nagbabatian na tayo, o nagkakamayan, kumakanta. Pero alam niyo po, ang tunay na sukatan ng ating karakter at pananampalataya ay hindi po nakikita sa kung paano tayo kumikilos sa pulpito o sa upuan ng simbahan o kung tayo ay nagkakamayan, nagngingitian, samahan mo na ng sayawan at pagpupuri. Nakikita po ito sa kung paano tayo makitungo sa ating asawa pagkatapos po ng mahabang araw sa trabaho. Yan, nandyan ang tunay na ministry, no? Nakikita po ito sa pasensya natin, no, sa ating mga anak kapag makukulit sila, hindi lang naman minsan, madalas talagang makulit. O sa paggalang natin sa ating mga magulang kahit hindi tayo nagkakasundo sa maraming bagay. Diyan nakikita ang ating mga karakter at ating pananampalataya. Ibig kong sabihin, ang unang simbahan na dapat mong paglingkuran ay ang sarili mong tahanan. Bago pa ang sinasabi nating local church natin, no, o corporate church, yung first church mo ay nagsisimula sa iyong tahanan, sa sarili mong pamilya. Naalala ko po yung kwento ng isang kapatiran natin na isang jeepney driver. Tawagin natin siyang Kuya Magno. Si Kuya Magno ay araw-araw bumabiyahe. Well, sikat pa lang ng araw, simula pa lang ng pagsikat, nagsisimula ng makipagbuno, no, si Kuya Magno sa trapiko, no, nandiyan ang traffic, nandiyan yung init ng araw sa katanghalian. Ngayon, mga 9:00 pa lang, 10:00, mainit ng araw, no, yung sikat ng araw. At talagang matindi, no, ang buhay ng isang jeepney driver. At kasama pa dyan yung iba't ibang uri ng pasahero niyang sinasakay, di ba? Iba-iba rin ang mga, well, pag-uugali ng bawat isa, no? Kaya sa loob ng jeep, mapapansin siyang kilalang kilala si Kuya Magno na driver na napakabait. Palaging nagsasabi ng salamat po at nakangiti palagi sa kanyang mga pasahero. Pero sa mga unang taon nga ng kanyang pamumuhay, kapag nakauwi na siya sa bahay, pagod, gutom at stressed, no, dahil sa tindi nga ng binubuno niyang biyahe sa araw-araw. Doon lumalabas yung kanyang galit. O, maikli ang kanyang pasensya. Bawat munting pagkakamali ng kanyang misis o kanyang anak, nasisigawan niya agad. Hindi ko alam kung nakaka-relate kayo dito. Pero isang gabi, narinig po niya yung kanyang 7-year-old na anak na nagpe-pray bago matulog. Sabi po ng anak niya, Lord, sana po maging pasahero na lang kami ni Papa para mabait din po siya sa amin. Doon po nadurog ang puso ni Kuya Magno nung narinig niya ito. Na-realize niya na baliwala po ang kabaitan niya sa labas kung ang mismong pamilya niya ay nasasaktan sa loob ng bahay. At doon nagsimula ang kanyang pagbabago. Naiintindihan niya ngayon na ang tunay na mananampalataya ni Kristo ay hindi lang mabait sa pampublikong sasakyan, lalong-lalo na dapat sa kanyang pamilya at sa sariling hapagkainan, no, na kung saan doon lumalabas yung kanyang galit, ano. Siguro pagka gutom na gutom, minsan lumalabas talaga yung tunay nating pag-uugali pag tayo gutom.
Kaya nga iyon ang isang bagay na pwede nating matutunan ngayon sa ating pagbubulay-bulay. Ang tanong lang mga ka-HNP, paano ba natin 'to isasabuhay, no? Itong natututunan natin ngayon na unahin, no, ang ating mga pamilya, paglingkuran natin sila, mahalin natin sila at gawin nating isang lugar ng panambahan yung ating tahanan. Paano natin 'to isasabuhay? Ito yung pwede nating mga gagawin, number one, regular kang mag-check ng saloobin sa bahay, 'no? Bago ka lumabas ng pinto ngayong umaga, tanungin mo yung sarili mo, anong uri ng atmosphere ang dinadala mo sa iyong bahay? Anong uri ng atmosphere ang dinadala ko sa aming bahay, 'no? Tignan mo 'yan araw-araw. Pagka ikaw ay dumarating na sa bahay, ano bang nangyayari, 'no? Dating tahimik, nagiging maingay ba, 'di ba? So, i-check mo 'yan. Ikalawa na pwede nating gawin ay simulan mong magbitaw ng salita ng pagpapala. Subukan mong purihin ang iyong asawa, no? Sa kanyang ginagawang paghahanda ng mga kakainin ninyo o kahit na yung mismong niluto niya, 'di ba? Sabihin mong masarap, 'di ba? Masarap pakinggan 'yun Nai-enjoy mo yung niluto niya. Pasalamatan mo yung magulang mo kung ikaw ay isang anak o yakapin mo yung anak kung ikaw ay isang magulang nang wala kang kapalit na hinihinging pabor, no? Yun ang talagang natural lang na mamahalin mo, ipararamdam mo yung iyong pagrespeto sa iyong magulang, no? At ganoon din sa iyong anak kung ikaw ay isang magulang. Wala kang ibang hinihinging kapalit, no? Well, pwede mong gawin yan sa pamamagitan lang ng iyong mga ekspresyon ng pagmamahal. Ikatlo, magsimula kayo ng sama-samang panalangin. Napakahalaga nitong family altar na tinatawag doon. Yung kayong mga magkakasama sa pamilya ay sama-samang lumalapit sa Diyos. Kahit na mga 2 minuto lang bago kayo kumain o ilang minuto, 5 hanggang 10 minuto bago kayo matulog, ipanalangin ninyo ang lahat ng inyong kasama sa buong sambahayan. Napakalaking bagay po nito. Bago man lang matapos ang araw, sasarado nyo yung araw ng may kapayapaang nagmumula sa Diyos. So 3 bagay yan. Mag-check kayo ng regular ng saloobin ng sa bahay, yung atmosphere na idinadala natin o iniiwan natin sa ating tahanan. Ikalawa, yung pagbibitaw ng mga salita ng pagpapala o nagbibigay lakas, no, sa bawat isa. At simulan natin yung sama-samang pananalangin. Malaki po ang magagawa niyan. Tandaan niyo po, ang pagbabago ng bansa ay nagsisimula sa pagbabago ng pamilya. Kaya magpalakas tayo sa Panginoon, mga ka-HNP. Maraming salamat pong muli sa pagsama ninyo dito sa ating daily reflection ngayong umaga. Huwag niyo pong kalilimutang i-share ang episode na ito sa inyong mga kapamilya at sa inyong mga ka-HNP upang sama-sama po tayong lumago sa ating lakad, kasama po ang ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala dito sa Hardin ng Panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita.
Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan. Ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos sa biyaya mo. Ako'y tinawag sa pag-ibig mo. Ako'y tinanggap at patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Tayo po ay manalangin para po sa ating sarili, sa ating pamilya at sa ating pong bansa ngayong umaga. Halina tayo sama-samang lumapit sa paanan po ng ating Diyos. Mapagpala po naming Ama na nasa langit, Panginoon naming Diyos, marami pong salamat sa regalo ng buhay na iyong ipinagkaloob sa amin ngayong umaga. Salamat po sa aming mga pamilya, sa aming mga asawa, anak at magulang. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong mas mabait at mas pasensyoso pa kami sa ibang tao kaysa sa mga mahal namin sa buhay. Bumubuo ka po ng matibay na karakter sa aming mga puso. Nawa ay tulungan niyo po kaming gawin naming unang simbahan ng aming mga tahanan. Isang lugar kung saan po naghahari ang pag-ibig, pagpapatawad at paggalang. Inilalapit din po namin ngayong umaga sa iyo, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas. Pinapanalangin po namin ang bawat pamilyang Pilipino na nahihirapan po sa mataas na bilihin, sa kawalan ng sapat na kita at doon sa mga hamon ng pangkabuhayan. Lord, gabayan mo po ang aming mga leader sa gobyerno na talagang magkaroon sila ng tapat na puso upang gumawa po ng mga desisyong makatutulong sa mga mahihirap po naming kababayan.
Iadya niyo po ang aming bansa sa anumang hidwaan, sakuna o kalamidad. At yun pong malubhang katiwalian na nangyayari ngayon sa aming bayan. Nawa po ay i-expose ninyo yung mga gumagawa nito sa aming pamahalaan, yung pagsasamantala sa kabangyaman ng aming bansa. Lord, lahat ng yan mapanagot po sa batas. Mahuli at maakusahan at talagang makonvict na sa hukuman at umiral ang katarungan, Panginoon. Maghari po ang iyong katarungan at kapayapaan sa bawat barangay at lalawigan po sa buong Pilipinas. Yan po'y aming idinadalangin. Kasama rito, aking idinataas, Lord, ang Espiritu Family, sa Anay Feli, sa Tatay Kuya Boy. Salamat, Panginoon, na patuloy kang nagpapalakas po sa kanila. Kalusugan ni Kuya Jerry, Ate Mercy, patuloy niyo pong ipagkaloob kay Mark, kay Paul, kay Merarilay. Lord, sasamahan niyo po lagi sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Kasama na rin ang lakas at kalusugan po nila. At si Glenda, Panginoon, tinataas ko siyang patuloy sa iyo, O Diyos. Ikaw ang nagbibigay ng lakas at kalusugan sa buong pamilya. Inilalapit ko po sa iyo. Maging si Ate Gloria de la Cruz, Lord, sa kanya pong buong pamilya, nilalapit ko po, Panginoon. Salamat po na ikaw ang nangangalaga kay Gilbert, kay Gail, kay Gladys, kay Gary. Lord, maging si Grace, patuloy mo siyang palakasin, Panginoon, sa pag-aalaga niya po kay Ate Gloria. Salamat po sapagkat biyaya mo ay patuloy na dumadaloy maging kay Ate Baby, sa kanyang buong pamilya. Tinataas ko ang kalakasan sa kanya, Panginoon. Ipagkakalob niyo po yung pananakit ng kanyang tuhod at shoulder. Ikaw ang Diyos na magbibigay ng lakas at kagalingan kasama ng kanyang mga apo, si Anwil, si Margox Jade. Praying, Lord, for complete recovery po sa kanila. Pag-iingat niyo po maging sa buong Zion Christian Fellowship. Dalangin kong pagpalain mong patuloy si Pastor June Estavillo, Pastora Cherry Estavillo, kasama na rin ang iba pang mga kapatiran, Panginoon. Si Daphne Luis Ignacio sa buong pamilya, kay Dan sa kanyang pagtatrabaho, patuloy mo siyang sasamahan, maging doon sa property ng condo units na kanilang binibenta, Panginoon. Dalangin kong bibigyan mo sila ng tamang buyer. Salamat din po sa pangangalaga mo sa Avino family. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa kanila ng kalakasan. Ikaw ang Diyos sa buhay po ni Ate Glenn, ni Kuya Tisoy, sa kanilang mga anak, Panginoon, at maging doon sa kaso na kinakaharap nila doon sa kanilang kalaban, Panginoon. Nawa po ay pagpalain mo ito, makakilala sa iyo, Panginoon, at nawa ay huminto na ang paggawa ng masama sa kanilang pamilya. Ang tagumpay, Panginoon, sa hearing po nila ngayong Thursday, patuloy na ipagkaloob niyo po, Panginoon, sa buong pamilya. Salamat po sa pangangalaga mo rin kay Kuya Ador. Salamat, Panginoon, pagpalain mo siya ng lakas. Kay Leonie Lopez, ang biyaya mo ay patuloy dumaloy sa kanyang buong pamilya, kasama na ang Negrito family. Kay Evelyn, salamat, Panginoon, sa buhay po nila at sa Espinosa family, Lord. Nilalapit ko silang patuloy sa iyo sa mga oras na ito, Panginoon. Maging sa Bonyog family, kay Ma'am Agnes, pagpalain mo silang patuloy ng lakas. At si Marife Sabado, kasama na rin si Thea Aguila, naging si Nanay Vicenta Tolentino, kasama ng kanyang buong pamilya, tinataas ko po sa iyo. At si Beth Miranda, si Myrin Beltran, salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangangalaga niyo po sa bawat isa. Maraming pong salamat. At ang lahat po ng ito'y sama-sama naming dinadalangin sa iyo sa dakilang pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli, sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilan ang pangako niyang kalooban.